Sila ang mga artista na tumatak ang pagganap nila sa kanilang mga hindi malilimutang karakter sa serye na FPJ's Batang Quiapo. The Philippine Showbiz List presents Most Memorable Celebrities na namaalam na sa FPJ's Batang Quiapo. Makoy De Leon. Sa wakas na maalam na ang karakter ni David na ginampanan ni Makoy De Leon sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo. At kasabay nito ay nagdala ang palabas sa mataas na bilang na sabayang manonood sa Kapamilya Online Live. Sa 611 na episode ng serye, napatay si David sa kamay ni Miguelito Guerrero, karakter ni Jake Cuenca. Isa si David sa mga orihinal na karakter simula ng umere ang palabas noong February 2023. Kilala siya bilang half-brother ni Tanggol na ginagampanan ni Coco. Sa simula ng kwento, itinuturing si David bilang isa sa mga pangunahing kontrabida na naging sanhi ng maraming sigalot sa buhay ni Tanggol. Gayunpaman, bago siya tuluyang na maalam, nagpakita ng pagbabago ang kanyang karakter, puno ng pagsisisi at pagnanais na maitama ang kanyang mga pagkakamali, kaya't humingi siya ng tawad kay Tanggol. RK Bagatsing. Usap-usapan sa social media ang paglabas ni RK Bagatsing sa seryeng FPJ's Batang Quiapo matapos ang huling pagganap niya bilang Greg noong May 30, 2023. Marami ang humanga sa lalim ng kanyang pag-arte at nakaramdam ng panghihinayang sa biglaang pagkawala ng kanyang karakter. Umano ito ng papuri mula sa followers ng serye na talagang napabilib sa husay niya bilang kontrabida. Naging makabuluhan ang huling eksena ni Greg kung saan nakaharap niya si Tanggol at naging sentro ng tensyon ang pananakit niya sa pamilya nito. Agad ito nag-trending online at naging paksa ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Elijah Canlas. Nalungkot si Elijah Canlas na hindi niya nakasama sa eksena ang batikang direktor na si Joey Lamangan sa FPJ's Batang Quiapo. Magkaiba raw kasi ang landas sa kanilang mga karakter kaya hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magkatrabaho sa isang eksena bago mawala ang papel ni Elijah sa serye. Bagamat may kaunting panghihinayang, labis pa rin ang pasasalamat ni Elijah sa mga kapwa niya aktor na kanyang nakasama gaya ni Charo Santos at Irma Adlawan. Ibinahagi rin niya ang kasiyahan sa pagtatrabaho sa naturang teleserye lalo't bahagi siya ng isa sa mga pinakapinapanood na palabas sa bansa. Ayon kay Elijah, tanggap niya ang naging takbo ng kwento ng kanyang karakter na si Pablo at batid niyang nararapat lamang ang kinahinatnan nito. Masaya siya sa naging kontribusyon niya sa kwento at natutuwa na nabigyan siya ng pagkakataong may pakita kanyang husay sa pag-arte. Ara Davao. Maraming masugid na followers ng sikat na teleseryeng FPJ's Batang Quiapo ang nagpahayag na kanilang panghihinayang sa biglaang pagkawala ng karakter ni Ara Davao bilang si Catherine Caballero. Ayon sa kanila, hindi raw sana agad isinantabi ang papel ni Catherine lalo't wala naman itong direktang kinalaman sa masalimuot na alitan ng pamilya Montenegro at ng lolo niyang si Facundo Caballero. Bukod sa pagiging inosente, sa umiikot na hidwaan, nakita rin ng ilan ang potensyal ni Catherine bilang kapareha ni Tanggol na ginagampanan ni Coco Martin. Sa mga eksena nila magkasama, hindi may kakaila ang natural na chemistry ng dalawa na sanay na paunlad pa sa susunod na bahagi ng istorya. Isa pa, pabor din ang karakter ni Aling Tindeng, ginagampanan ni Charo Santos Concio kay Catherine. Gayunpaman tila kailangan ng bawasan ang dami ng mga karakter sa serye dahil sa pagpasok ng mga bagong tauhan. Sa pagbabagong ito, isa si Ara sa mga artistang unang isinantabi o pabigyang daan ang mga panibagong eksena. Matapos ang huling paglabas ni Catherine, ibinahagi ni Ara sa social media ang kanyang karanasan sa Batang Quiapo. Ipinost niya ilang mga larawan kasama ang mga kasamahan sa serye tulad ni Jaime Fabregas, Tessie Tomas, Elijah Canlas at maging si Coco Martin. Makikita din sa mga litratong ito ang mga highlight ng kanyang pagganap, kabilang na mga eksenang emosyonal mula sa burol ng kanyang kuya Pablo hanggang sa insidente sa Quiapo kung saan siya ay pinagtanggol ni Tanggol mula sa magnanakaw. Sa mga larawan at caption na kalakip nito, damang pasasalamat ni Ara sa mga direktor, mga co-actors at sa production team na naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Yuki Takahashi. Tuluyang nagpaalam si Yuki Takahashi sa kanyang karakter bilang si Camille Castillo sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo. Sa kwento, si Camille ay isang buntis na live-in partner ni David na ginagampanan ni Makoy De Leon. Natapos ang karakter ni Camille matapos itong bawian ng buhay habang nasa intensive care unit sa mismong kamay ni David, isang eksenang tumatak sa mga manonood. Ibinahagi ni Yuki sa social media ang ilang larawan na nagpapakita ng mga sandaling likod ng kamera habang naghahanda siya para sa mabibigat na eksena. Nagbigay din siya ng personal na pahayag na sumasalamin sa emosyon ng kanyang karakter bilang isang babaeng nagmahal ngunit nasaktan ng labis. Marami ang nagpahayag ng paghanga sa pagganap ni Yuki na pinuri rin ang husay ni Makoy sa kanilang huling eksena. Sa pagtitapos sa kanyang pagganap, nagpasalamat din ang Dreamscape Entertainment kay Yuki sa naging bahagi niya sa serye.
Irma Adlawan. Formal na maalam si Irma Adlawan sa kanyang karakter bilang si Olga sa FPJ's Batang Quiapo. Matapos ang masalimuot na paglalakbay ng kanyang karakter bilang isa sa mga pangunahing kontrabida, tuluyan na siyang nilisan ng karakter matapos itong barilin ni Marites bilang pagtatanggol kay Tanggol. Bilang veteranang aktres, ibinahagi ni Irma ang kanyang pasasalamat sa naging pagkakataon na gumanap sa isang mapanghamong papel. Ibinunyag niya na marami siyang natutunan sa produksyon at sa araw-araw na pagharap sa mga eksenang puno ng tensyon at emosyon. Mas naging matalim ang kanyang disiplina bilang artista at mas pinahalagahan niya ang pagiging handa sa anumang biglaang pagbabago sa istorya. Pinuri rin niya ang kolaborasyon ng buong cast, lalo na ang mga eksena kasama si Coco na ayon sa kanya ay bihira nilang makasama sa iisang set. Mercedes Cabral. Na maalam si Lena, ang masalimuot na kontrabida sa FPJ's Batang Quiapo na ginampanan ni Mercedes Cabral. Isa siya sa mga karakter na matinding kinapitan at kinainisan ng mga manonood dahil sa kanyang pagiging kabit ni Rigor at sa matinding eksenang nagpapakita na kanyang pagkasira ng bait. Sa huling yugto ng kanyang paglabas, nasaksihan ng mga viewers ang makapigil hiningang tagpo kung saan binaril siya ni Rigor upang mailigtas si Marites mula sa kanyang pananaksak. Sa kabuuan ng kanyang pagganap, naging maugong ang pangalan ni Mercedes sa Primetime TV. Araw-araw siyang pinag-uusapan sa social media at maging ang kanyang mga linya ay ginagaya at ginagawa ng memes. Kabilang na ang gusto ko ng liyempo at ang pabebing bigkas ng Rigor. Dahil dito, itinuring siya ng ilan bilang pambansang jumper. Hindi rin matatawaran ang kanyang chemistry sa mga kapwa-artista, lalo na kina Cherry Pie at Direk Joel na mas lalong nagpatibay sa kanyang husay bilang aktres. Lovie Po. Na maalam si Lovie Po sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo matapos ang emosyonal na pagpanaw ng kanyang karakter na si Mokang o Monique. Isang matinding tagpo, nasawi si Mokang matapos niyang saluhin ang bala na para sana kay Tanggol. Tinamaan siya sa ulo dahil ng kanyang agarang pagkamatay. Matatanda ang pansamantalang lumiban si Lovie sa serye upang pagtuunan ng pansin ang pagpapakasal sa kanyang fiancé na si Monty Blanco sa Europe. Muling bumalik si Lovie sa Pilipinas matapos ang kasal para ipagpatuloy ang kanyang pagganap sa serye. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila tuluyan na ang kanyang pamamaalam. Ang pagganap ni Lovie bilang si Mokang ay isa sa mga itinuturing niyang pinakamalapit sa puso, lalo't konektado ito sa alaala ng kanyang amang si Fernando Poe Jr. Ivana Alawi. Tuluyang na maalam si Ivana Alawi sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo kung saan ginampanan niya ang papel ni Bubbles. Sa episode on July 30, 2024, tragic na may nakasal ang karakter ni Ivana matapos siyang patayin ni David, karakter ni McCoy. Isa itong madugong eksena na nagmarka sa mga manonood at nagbigay ng matinding emosyon sa mga followers ng serye. Nagpahayag ng pasasalamat ang Dreamscape Entertainment sa naging kontribusyon ni Ivana sa matagumpay na serye na ilang taon na ring ume-air sa telebisyon at online platforms. Sa parehong paraan, nagbigay din ng pahayag si Ivana sa kanyang social media account kung saan inalala niya ang pagdadalawang isip niya noong una, ngunit tinanggap niya ang proyekto bilang isang hamon na nagbukas ng maraming oportunidad para sa kanyang karera. Ayon sa mga ulat, 3 buwan lamang dapat ang orihinal na plano para sa kanyang karakter. Ngunit dahil sa mainit na pagtanggap ng manonood sa tambalan nila ni Coco, pinalawig ito ng paulit-ulit. Lou Veloso. Narating na ng galit at pagkabalyo si Lena na ginampanan ni Mercedes Cabral sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo matapos niyang patayin si Noy na ginampanan ni Lou Veloso sa episode 468. Ang matinding puot na naramdaman niya para sa pamilya ni Marites na ginampanan ni Cherry Pie Picache ay nagtulak sa kanya na gawin ang matinding hakbang na ito bilang ganti sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa kabila ng kahinaan at edad, hindi na nagawa pang makaligtas si Noy mula sa malupit na kamay ni Lena. Isang trahedya ito hindi lamang para sa mga karakter ng palabas, kundi maging sa mga followers na minahal ang kanyang katauhan. Sa loob ng halos 2 taon, naging mahalagang bahagi si Noy sa kwento at naging simbolo ng malasakit at pagtanggap sa kabila ng kawalan ng kaugnayan sa dugo. Hindi siya kadugo ng pamilya Dimagiba, pero itinuring siyang isa sa kanila, lalo na ni Tindeng at ni Tanggol na tiningala siya bilang isang gabay. Nagpaabot si Lou ng pasasalamat sa kanyang mga naging kasama sa palabas na tila ikalawang pamilya na rin niya, lalo na kay Coco na kanyang hinangaan sa pagiging mapagpakumbaba sa kabila ng tagumpay. Bagamat tapos na ang papel ni Noy, hinimok ni Lou ang mga manonood na ipagpatuloy ang pagtutok sa FPJ's Batang Quiapo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!